Hello everyone! Welcome back to our channel. Andito tayo ngayon. Sa anong lugar ba to? Buting pa ba to? San Joaquin. San Joaquin. Wala muna tayong intro dance ngayon kasi love story tayo ngayon. Para sa ating first love story, para sa Valentine's episode, para sa Love Month, kasama natin ngayon, Raymond and Perendon! Hello! Bumati muna kayo sa ating mga viewers. Saan ba ka titili dito? Dito sa camera. Hello! Good afternoon ngayon. Hi guys! Hello everyone! Welcome to iWap! Ilan taon na ba kayong married? Mag to 23 years. 23 years! Ang tagal na! So, pwede na maghiwalay. Yep. Charot lang. Rantay lang ng expiration. Expiration lang. Paano ba kayo nagkakilala? Sa school, college, magkaklase College, kami. classmate kayo, same course, hindi? Same course. Pero hindi kayo IT. magka-batch, right? Ano siya eh, parang from Adamson, lumipat. Paano mo siya, Parang pinuntahan mo siya sa school? Hindi, ano siya eh, magkaklase kami ng college, PUP. Parang hindi kayo magka-batch siya eh. eh. Oo, Hindi. Ano nangyari? Nag-stop ako ng high nag-stop school. ka. After high school, nag-stop ako siguro mga 2 years. Oo. Tapos nag-Adamson ako. Tapos after Adamson, lipat ako ng PUP. Tapos pinupunta mo siya sa school. Hindi. Magka-classmate. Classmate na kayo noon. Pero ang gap nyo 5 years. 6 Almost. years. 4.5 years. Almost 5. Then after that, pinurso mo na siya. Hindi pa, may boyfriend ako na nun. Paano nangyari ngayon? Magkatropa kasi kami. Tropa. Tapos, During college. tapos mayroon siyang mang-asar. Doon nagsisimula kasi yun eh. Mga asar. So tapos, nung nangyari, Tapos, na-develop. second year college, nung nawalan ako ng boyfriend. Tapos na after nung debut ko, yun. Yun na. Parang yun doon nagsimula. Pero that time, when did you date ba? Yung official? Yun na, nung naging kami na, 1996. Pinupuntahan niya ako sa amin sa Batangas. Kulagyak. Pero kailan mo nalaman, ano yung nakita mo sa kanya na parang nagpa-ibig sa'yo sa kanya? Ano yung nakita mo sa kanya? Mabait. Tapos yun nga, yung di ba usually naman sa mga boys, in love kapag yung kwela, yung... Kasi yung funny. Oo, yung okay. siya, Funny. yung kengkoy. Funny. So parang si Marjorie ka. Si Marjorie. Dennis Padilla. Sa bagay, Hello, mas gwapo naman si Dennis sa akin. Ang luma ng example ko. Sorry. Pang tita talaga. Pero nung nililigawan ka niya, ano yung nasabi mo na okay na, sasagutin ko na to? Ano yung ginawa niya na sabi ko okay na, sagutin ko na to? Siguro nung nag-sem break. Tapos nagkahiwalay, syempre umuwi siya Batangas. Oo. So yun, na-miss ko. Parang sabi ko, sabi ko. Anong ginawa niya? Bakit mo siya sinagot? Anong ginawa? May ginawa ba siya sa yung movement na kakaiba para sabihin mo, yes, tayo na? Sa school yun eh, pag during break or walang klase, lagi niya sinasabi, ganito na lang. So nung, ano yun? Hindi ko nga maintindihan nung that time. Akala ko, ganito na lang, parang manliligaw na siya or what. Yung pala, ganito na lang, parang mahal, hindi mo natandaan yun, grabe ko. Mahal na niya ako, parang gano'n. Kasi nga 23 years na. Oo, tagal na. Hindi, aside from 6 Tsaka years mas na wala ko nun. Boyfriend, mag-boyfriend. girlfriend. oo. Mas... Anong tawag doon? Ano? Mas ahead yung edad ko sa kanya. Mas parang serious yung pagdating sa relationship. Okay. Tapos paano ka nag-propose? Ayun na after na ng graduation, parang gano'n. Nung nagtrabaho na. Sabi ko, papakasalan ko na to. Actually, during college, nagpo-propose ako sa kanya. Tara, secret marriage tayo. Pero hindi Parang- siya. Diba, narinig Parang yun ang hindi ko natandaan. Pero pumayag siya. SM tayo, SM. Akala niya SM. Pero secret marriage pala. Pero niloloko lang. Pero kung pumayag, baka nga. Baka hindi nakagraduate. Okay. Pero yung official talaga na nag-propose yung ka. yung graduate. Sabi mo, Hindi. will you marry me? Parang Actually, ganun. walang will you proposal. Walang proposal. Oo, parang Wow. 1 year before nung marriage Hindi namin. pa uso yata. Hindi pa uso kasi 19 ano ba yun? 19,
2002, nung kinasal kami. May uso na ang proposal nun, ha? 2001, yung naisip namin, bili tayo ng na engagement ring sa Ongpin. Tapos yun na rin yung wedding ring natin next year. Yun yung Yun na yung natandaan proposal. ko. Tapos ayun na, kinasal na. Oo. Anong year ba kayo lang. kinasal? Kailan ba tayo? 2002. 2002, ang tagal na. Sa relationship, pagka merong mga lumalandi sa telepono nyo, ano yung ginagawa nyo? Alam nyo ba yung password sa isa't isa? Ako, lagi ko nakakalimutan. Okay. Minsan Pero sabi niya sa akin, kine-check pero- nyo yung phone ng bawat isa? Hindi. Never nangyari? Never. Alam niya, pagka Pag hihiram siya kailangan ng kong phone, OTP, sa kanya kasi may OTP akong sa bangko. Oo. Alam Yun, naman. yun lang. So wala kayong restriction kahit nakabalandra yung Oo. phone mo dyan, walang secret na nag-iimbestiga. Wala. Kasi hindi ba naman siya nagloko? Pass. Ano usually yung pinag-aawayan nyo? Petitits lang ba? Oo, Or- malilit lang. Oo. Sa bahay. magpapaliwanag ka na hindi niya naintindihan, parang Kasi Batangueño. Batangueño, pasigaw Parang malalim eh. kami, Akala tapos ko ganun. pasigaw eh. Yung sa akin naman sa kanya, yung mga sa bahay, kunyari hindi nagre-refill ng tubig. Yung mga simple Oo, lang talaga. simple. Tapos yung tiklop ng damit, yung Hmm. imbis na sa ibabaw kukuha, sa ilalim, yung hugot-hugot, sugusot na. Oo. Minsan, pinapabayaan ko na lang, di ko tinitiklop, bala kayo. Petty things nga lang. Oo. sa pera naman, parang hindi Hindi, naman hindi naman sa pera. That's good. Pero how do you handle the fight ba? Kunyari nag-away kayo ngayon. Dapat ba isosolve nyo ngayong araw na to, mamayang gabi bago kayo matulog, kailangan nyo isolve to, o pinabukasan, o binibigyan nyo ng time yung bawat isa ng space? Or what? How do you handle the fight? Ako, hindi naman ako masalitang tao. Mm-mm. Hindi ako nag-a-approach. Cold war kami. Cold war. Pero ilang araw o Hindi oras naman. ba tumatagal? Ano lang, pag gabi, okay na. Uusap na. Kailangan maligo ka bago matulog. Kailangan daw mabango. Para okay, pati na tayo. So bago matapos yung araw, bago kayo matulog, kinabukasan dapat wala na. Oo. Lalo Hindi pa pag nangyari yung- na umabot pa ng weeks or months, wala namang ganun. Meron siguro. Meron yan. Hindi ko na matandaan. Pero matagal na yan. Paano? Matagal. Natutunan na. In the long run, natutunan rin yung paano. Tulad ng ibang marriage, meron din bang dumating sa point sa inyo na muntik na kayo maghiwalay? Yes. May ganun ba? Meron. Ilang Matagal na. beses? Isang beses lang, mga 12 years ago. Pero how do you recover? Paano nyo na-fix yun? May nagpakumbaba? Hindi, kwan kasi, before nung mga away na yon. Ano ba rin yun? May nag-invite sa kanya Oo. sa church. Catholic. Umattend na ako sa parang Bukas loob sa Diyos, ang pangalan yung nun. charismatic community. Umattend na ako noon. Kasi nga, parang yung relationship mo, kailangan mong ma-revive. So, umattend ako ng mga parang seminars yun eh. Sige, ako muna. Tapos, niyaya ko siya. Since parang yung relationship namin ni parang bangka, di ba? Pag bangka. So, niyaya ko siya para maintindihan niya yung natututunan ko dun sa sinamahan ko. So, yun, okay naman. Sumama siya once, then Noon na nga ayoko pa eh. Oo. Okay, Pinipilit niya ako tapos? eh. Sabi ko, sige na nga. Pumayag na rin. Pumayag siya. At tapos na, ayun, yung natutunan ko doon, natutunan din yun. Meron kami mga, ang tawag doon sa mga mga advisor, yung gano'n. Mga spiritual Oo, advisor. Spiritual advisor. Parang LSS spiritual kami. parents. Ano yun, Life in the Spirit seminar. Matenda Parang kami nakita ko doon. nga nag-a-attend kayo sa ganun. Marriage encounter. Marriage yun. encounter. Yun. Yun, Yun, yung malaking doon na bagay yun. simula yun. Maraming So, hindi salamat na nagpatibay sa inyo. Yun na yung bumalik na. Lukas loob sa Diyos. Ano yung kinaiinisan mo sa kanya? Yun, yung kanina sinabi ko. Ikaw, anong kinakainisan mo sa kanya? Eto, lately, yung pag, siguro nga matatanda na kami, mahirap magpaliwanag na parang hindi niya naintindihan, yung sinasabi niya hindi ko rin naintindihan, parang Paano kayo nag-meet up na mag-okay? I-explain. Mabuti. Baka naman kasi yung paliwanag mo, kailangan pa ng flowchart. IT Kailangan talaga. technical ng na. logic. IT. hindi ko alam minsan na parang malinaw na yung paliwanag ko. Hindi pa Hindi pa niya maintindihan. Sabi ko, sige na Baka nga, sige. kailangan pang i-decode yung sinasabi mo. Minsan nga, kinuha ko Kailangan pa sa... ng cheat code. Tinatanong ko sa anak ko minsan, naintindihan mo yung sinasabi ko? Oo. Yung mami mo, paliwanagan mo na.
Ano yung discoveries niyo sa isa't isa? Simula nun, Bago or Simula nun o kahit hanggang ngayon? actually, Nung nagsama na kayo? kahit ngayon, may mga discoveries na maliliit Until now, lang. mga 23 years na after, Maliliit lang. anong sample kunyari? Halimbawa, doon pala siya masaya. Walang yaka. Ano tayo? Rated SPG. Ano ba? Okay. Ikaw muna. Ano na-discover mo sa kanya na hindi mo alam dati? Nung ano para kang kayo, boyfriend, girlfriend, nung nagsama na kayo, na-discover mo sa kanya? discover ko. Doon din pala ang ano niya, kiliti niya. Ano ba? Parang... O wala ka na-discover? Mahilig din sa aso. Ako mahilig ako sa aso eh. Kaya hindi ako nag-aalaga ng aso kasi nga may mga respiratory, asthma, pusa. Itong nito, nagkameron kami ng sige, gusto ko rin magka-pet eh. Sige, mas okay. Pandemic. Di ba nung mga bata tayo, pinagpipray natin kasi na magiging partner natin. Siya ba yung pinag-pray mo na ibigay sa'yo ni God? Or hindi natupad? Ako, parang wala akong pinag-pray nun. Hindi ka nag-pray? Oo, parang kung ano lang, kung mag-aasawa ba ako or magiging single ako. Kung anong bigay ni Lord, yun yung dati pero hindi ko. yung pinagpipray na sana bigyan mo ako Lord ng ganitong prinsipe. Hindi. Ganito yung mga katangian, ganito yung itsura, walang ganon. Wala. Kaya lang prinsipe kayo yung dumating. Ako nag-pray naman Ang ako. luma ng prinsipe kayo. Nag-pray ako nung naging kami na. Pero before that, hindi ka nagpipray na sana bigyan ka ng ganitong ano? Hindi naman, siguro Partner. dahil nga pag-aaral yung inuuna mo. Wow, priority. studious. Para makaahon ka sa Hirap. buhay. Mm. Eh, hindi ka nagpray ng For partner. Oo. Sabi kasi nung iba, pag nag-pray ka daw ng partner mo, dapat daw specific. Ganun ba yun? Sabi, Para na ibigay. Para yun ang ibigay. Baka kasi sinabi mo, pogi. May iba-ibang antas ng pagka-pogi. O kaya maganda. Buti na lang, kahit hindi ka nag-pray. At least kahit hindi kayo nag-pray, right partner naman yung binigay sa Same, inyo. likewise. What's the biggest blessing ba na binigay sa inyo ni Lord? Individually. Ako, trabaho. Saka yung Trabaho. mga anak. Ikaw. Ako, syempre, yung una, yung siya. Ay, naku. Dapat baguhin mo yung sagot mo. Dapat siya rin dapat ang sagot mo. Pangalawa, syempre, yung anak mo. Mayroon kang dalawang malulusog ng mga anak. Mababait. Hindi sila nagkakasakit ng tulad na gagastos ka pa ng malaki para sa mga sakit na yan. Ayun, malaking pasalamat. Miss Pe, baguhin mo na yung sagot mo. Ano yung biggest blessing na binigay sa'yo ni Lord? Siya, o yan. Para pantay. Ano yung favorite niyong ginagawa together? Ako, favorite ko yung nagko-coffee lang talaga. Starbucks, Coffee Bean. Ganun na talaga pagka-age na. Oh, ganito na. Coffee na, wala na yung mga bar. tahimik na, ganun. Wala nang bar hopping. Wala Wala mo na nang nang party-party. maingay. Gusto mo yung tahimik lang. Kape-kape, ganyan-ganyan. Diba? Ibigay na natin yan sa mga 20, 30. Ako naman, na-enjoy ko yung travel namin nung nagkamotor ako sa province. Pumunta kami ng road trip kami. Pumunta kami ng dulo ng Batangas. Pandemic nung pandemic. Angkas ko siya. Sa akin, Yun yung... pinakamasarap na bonding yun. Ano Ay yung... lang dalawa. Okay. Wala. Ano yung ginagawa niya na pinaka-kinikilig ka? Oo. May kilig pa kayo? After 23 years? Naman konti. Oo naman. Sige, ano yung ginagawa ni Mon sa'yo na... Mga unspoken actions of love. Like? Yung may uwi siya, kung galing sa office, mga gano'n. Ikaw, ano pa yung nagpapakilig sa'yo na ginagawa sa Ako, usually, hindi ako mahilig sa one hand. Hindi ako mahilig sa mga surprises, ayoko ng mga bisita. Pero pagka mahilig kasi ito sa mga surprises. Okay. Ganoon naman talaga mga girls. So ayun, na-appreciate ko. Okay. Kinikilig ka na doon. Kinikilig ako minsan. Paano ba kaligin? Yung babagalan yung... Naiihi. Oo. Hindi naman. Hindi. Naiihi. Yung shoulder mo gumaganon. Okay. Ano yung, niya, term of endearment niya? Anong tawagan niyo ba? Di lang tawag sa akin. Di. Daddy. Mahal ko.
Paano pagkagalit ka? Anong tawag mo sa kanya? Raimundo. Ikaw? Ginawa mo na lang aso. Hindi, joke lang. Hindi naman. Ano yung love language niyo sa isa't isa? Ano ba? Physical touch ba? Gift? Ako, actions. Do service. Acts of service. Ikaw? Hindi ka pala materialistic. Ikaw? Love language ko sa kanya. Siguro, touch. Physical touch. Okay, alam mo nang gagawin sa kanya. Minsan ko lang gawin yun sa kanya. Pag mo tutulog pagka, sa galaan, hindi naman kami yung holding hands. Nakatulad nung mag-boyfriend ang tawag doon. Tulad ng dati pang Akbay, jowa-jowa. Hindi na ngayon. Malaking bagay sa isang araw. Siyempre, itas mo siya sa thank you. Okay. Andito na tayo sa portion na tinatawag na Sino ang Mas? Alam niyo na itong game na to, no? Sabihin niyo lang kanya, sino ang mas? Siya, ikaw, o siya? Turo niyo na lang. Sino ang mas, siya, o siya? Okay? Unang, sino ang mas? Sino ang mas malambing? Huwag kaiba. Bakit? Hindi ko alam. baka Yun ang pareho kayo. nararamdaman ko Baka yung nararamdaman. Walang sino ang mas. Same, patas Kaya, lang. It's a tie. Sino ang mas matampuhin? Yun naman talaga ang girls eh. Oo. Parang bihira sa lalaki pag yung hindi mo matampuhin. na-appreciate ng konti yung Nagtatampo na kaagad, nilalak sa kwarto. Nag-walling na. Hindi naman. Hindi ko naman naranasang mag-lock sa kwarto. Sino ang unang nanunuyo? Ganun naman talaga lalaki. Dapat kayo yung unang nanunuyo. Siyempre. Sino mas iyakin? Unexpected. Sino mas selosa? Ito pa, pag naging selosa ka pa dito mo, sino mas selosa? Ay, ikaw! Usually babae selosa. Baliktad kami. Okay, sino mas ma-I love you? Love you. Paras lang. Parang pares. It's a tie. Okay, sino mas makalat sa bahay? Siya. Aminado. Sino mas magagalitin? Siguro yung boses ko, parang ako eh. Papasigaw. No, pasigaw ko lagi pag Batangas. Kasi nga, kahit ngayon Kapampangan eh, kahit nag-explain lang, pasigaw na eh. Sino ang mas magastos? Parcel. Pero kailangan naman yun. Kailangan. Necessity naman pala. Magastos kasi sa bahay. Okay. Ako kasi Sino ang mas mahaba ang pasensya? Dapat ikaw talaga. Kaya sino mas matakaw? Lately? Pero dati ako. Ngayon? Bumaba Kasi nagda-diet na ako ngayon. Hindi naman ganun Di ba kasi katakaw. sa relationship, pagka hindi naubos ng babae, usually pinapaubos sa girl. Ganun ba kayo? Ako, inuubos ko. Kahit sa mga anak ko. Ikaw ang taga-ubos, hindi Oo, ikaw. Kasi sayang. Sa mga anak. Oo, ako. Okay. Nasanay na ako konti ang kain. Ngayon. Sino ang mas masarap magluto? Ay, siya. Ay, Depende. Depende sa ulam Pag siguro. mga birthday na handa siya, yung mga ulam na handa, yung mga sa Pang piyesta. Mm. Ayan, siya. okay. Sino ang mas ma-forgive? Mabilis mag-forgive? Siyempre lalaki. Binuhat. Binuhat. Pero sino ba ang mabilis mag-sorry? Siyempre lalaki. Sorry ka na kaagad. So, Sino ang mas maluho? Kasi mas maluho. hindi naman maluho. Hindi naman kami maluho. Kaya nga lang, pagdating sa binibili, mas gusto ko yung yung mga tatak. Ano tawag doon? Branded. Branded. Oo. Okay. Ako kasi kahit sa ukay. What did you learn sa love? Sino mauna? Ay, Ako ba? alam ko na. May naisip ako. Naglagay tayo ng sensor sa baba, kamay sa dibdib. Tapos muna natin yung sensor. Sige, ako muna. Sino mauna? Ako muna. Sige. Sige. Ang natutunan Bukod ko, sa Love is Blind. marami akong natutunan sa amin. Sige, mabigay ko 100. Ay, grabe ang dami. Kasi lumaki akong broken family. So, yung sa relationship namin, dami akong natutunan kung paano i-treasure or pahalagahan yung mga anak. Kunyari, nag-away. Yung iba kasi nag-away, hiwalay, gano'n. So, natutunan ko yon na unahin, prioritize yung mga anak. Kasi ayoko ma-experience nila yung na-experience ko.
So, another one is natutunan kong maging, ang tawag doon, yung magsakripisyo. Sacrifice. Oo, mag-sacrifice dahil sa love. Dahil, yun nga, kailangan siya para tumagal yung relationship. Ooh! Yeah. Naku, kailangan mong tumbasan mo. What did you learn sa love? Ako, mas kuman yung patience at saka Patience. lalo-lalo na yung forgiveness. Forgiveness. Kasi kung mahal mo lang ang isang tao dahil sa gusto mo ang ginagawa niya, kulang. Halimbawa, nagkamali yung isang tao. Tapos, since mahal mo nga siya, hindi mo naman siya mapatawad o makakando sa ginawa niya, mababaliwala na yung love nun. Diba? Tama. Dapat mas mabigat yung forgiveness pag meron kang... Yun natutunan ko sa love. So far? So far. What's the secret? Kasi matagal na kayo, di ba? 23 years. Ano sa tingin niyo yung secret to a long-lasting relationship? Whether magjowa, mag-asawa, any in a relationship, ano ba yung sikreto para magtagal kayo? Sa akin, ang sikreto lang naman is, yung pasensya nga, haba ng pasensya. Tapos, kainin mo yung pride mo. Pakumbaba ka. Yun yung pinaka, doon. Kasi kahit galit na galit ko na, gano'n, di ba? Dahil nga, love mo siya, and yun, kailangan mong, tsaka, ang pinaka-importante, prayers. Yun talaga. God. Wala natatalo. Sa prayers. Ikaw, pre. Para, unang-una, yun nga, God in the center of your relationship. Then, mas, tulad na sinabi ko, mas maraming forgiveness. Kailangan marami kang pasensya. Forgive. Endless forgiveness. Kasi, kasi kapag in the long run ng relationship, maraming maliliit na bagay kayong pag-aawayan na yung iba hindi nasusustain, di ba? Lalaki ng lalaki. Example, renewal of vows nyo ngayon. Ano yung gusto nyong sabihin sa isa't isa? Nag-renewal of vows ba kayo? Noong 20. Yung 20. Pero hindi naman daw siya, sa simba kasi hindi siya kinikilalang renewal. Walang ganon. 25 dapat. Okay, sige nga. Ano yung message nyo sa isa't isa? Kunyari, renewal of vows to. Ulitin nyo yung sinabi nyo ng 20. Anong message nyo sa isa't isa? Ako... Maiksi lang message yun. Nandito lang ako lagi. Kahit hanggang sa pagtanda, nandito pa rin. Hindi siya mawawala. Kasi mahirap maghanap ng matanda na. Hindi, joke lang. Okay. Sa dami naming pinagdaanan, natutunan na namin yung kung ano yung paano mag-adjust sa isa't isa. Kaya okay, ikaw. Ako, ang message ko lagi. So yun, lagi kong pinagpipray na sabay tayong tatanda, di ba? Siyempre naman sabay. Siyempre, di ba? Hindi natin alam ang mangyayari. Yun, lagi pinagpipray ko. Tsaka, ayun, yun nga, doon tayo sa ating dream house sa Batangas. Wow. Meron na ba? Ongoing pa? May bahay kami doon. Gawa na siya. Okay. Nung pandemic na gawa. Okay. So yun, hinihintay ko yun na mag-retire. Ilang years from now? 10 years? 8 years from now? Okay. Tapos, magbi-business ba tayo? O Bibili tayo ng farm. Assistant? Magtatanim pala kayo eh. Crypto farm. Kasi hindi tayo aasa sa mga anak natin, di ba? Correct. So, yun yung message ko. Kaya, be healthy always. Trabaho ka pa daw. Mag-request ka pa sa akin ng maraming free CR, mga connection. Siya po yung favorite suki ko sa mga requirement. Network connectivity. One of the problems ng marriage ay yung pangangaliwa. Sa tingin nyo, paano ba naiiwasan yung pangangaliwa? Pagkakaroon ng kabit, sinong gustong mauna? Kamay sa dibdib! Kasi yun yung biggest problem kasi ng relationship yung pangangaliwa. Paano ba ito maiiwasan? Ayun, una, lagi kang mag-pray. Umaga pa lang, pagising mo, mag-pray ka, ilayo ka sa masasamang elemento ng tukso. mundo. Tukso yan o yun. Lagi kang gabayan at patnubayan. Yun.
Siguro naman, sa religiously praying mo na gano'n. Malalayo ka na. Siyempre, pag ginagabayan ka, maisip mo na, ay, mali ito. Ito kasi sa mga lalaki, common to eh. Kunyari, kayo yung nilalapitan ng girls. Ano yung gagawin mo? Para maiwasan mo yung mga ganon. Sabi ko, parang kapatid ko lang to. Siyempre, pagkakapatid mo, mamahalin mo siya as kapatid mo. Okay, so tingin mo, Miss Fe, paano ba naiiwasan ng pangangalunya? Parang same lang sa kanya. Sinabi Player din. na, tapos, paano ba? Sa utak mo, huwag kang mag-i-invite na kahit may mga messages, mga ganyan, iiwasan mo na. Kung kunyari, uso na kasi sa Facebook, di ba? Kung hanggat maaari, pwede mo na i-block mo na. Tsaka yung madagdag ko lang, yung naririnig ko rin, para maiwasan, yung halimbawa may problema kayo sa relationship mo sa loob, wag mo na lang ilabas sa iba. Maganda nga yung meron kang nakakwentuhan, meron kang nasasabihan ng sama ng loob, pero yung problema nyo sa relationship, sa loob, sa inyo na lang yun. Kasi hindi mo naman masasabi kung... Huwag mo na i-broadcast. Hindi mo masasabi kung talagang kaibigan mo siya. Kung may best friend ka siguro, pwede. Hindi, kahit best friend yun. Ito naman, example. Kunyari, nangyari na, nahuli mo na na may kabit si Mon. Ikaw rin, Mon. Halimbawa lang, nahuli mo naman na si Miss Fe ay mayroon ding kabit. Ano na ang gagawin mo ngayon? Kasi yan yung problema. Yung iba nakakahuli. Kunyari, nandyan na, it happened. Anong una mong gagawin? Ako, will you forgive her? Oo, paulit-ulit. Kaya nga sabi ko, lawakan mo yung forgiveness. Kahit ano pa yan. Tulad ngayon, meron kaming anak. Paano kung wala kang, ang love mo doon sa magandang bagay lang? Paano kung wala kang forgiveness sa puso mo? Di masisira yung... Naku, pwede ka na mangulan niya. Forgive me. Yun lang. Ikaw, halimbawa nahuli mo naman si Mon na meron ng kabit. Anong gagawin mo? Patawarin ko pa rin. Forgive din? Hanggang ilan? End time? Hindi. End time. Sa akin naman walang problema, basta... Halimbawa, pinurgive mo na tapos inulit pa rin. Anong gagawin? Papaluin? Siguro may certain times na merong katapusan din. Sana hindi umabot sa ganun. Sa kanila, hindi sana umabot ng ganun. Kailangan lang mag-usap kayong dalawa eh. Kung bakit ba ganun, ano ba ang nangyayari, ano ba ang kulang. Ano ba ang kailangan kong gawin para... Sa mga viewers natin na may pinagdadaanan ngayon, kunyari may tampuhan sila o kaya magkaaway, ilang weeks na silang di nag-uusap or ilang months or taon, what can you tell them? Ano yung mapapayo niyo sa kanila? Ako, pag-usapan talaga. Yun talaga yung importante, usap. Kung talagang hindi na kaya i-work out, pwede din mag-consult sa mga professional. Like sa mga counseling, oo. Kung talagang baka kaya pang i-repair, alam mo yun, bumalik. So, yun yung ano. Ikaw, pre, yung mga viewers natin na may pinagdadaanan sa relationship. Yung katulad ng sinabi niya, eat your pride. Kailangan mong, kung talagang gusto mong bumalik yung dati, hindi na yung sabi, ako kasalanan niya, ba't ako pupunta dun, ba't ako ang hihingi ng tawad. Para sa lalaki, ikaw na yung mag-approach na para ayusin yung relationship. Sorry, kahit alam mong may kasalanan ka rin naman kung bakit siya mayroon ng kasalanan, may kasalanan ka rin for sure. Okay. So, ikaw na yung mag-approach. Sorry, ano ba ang naging kasalanan ko? Siguro pagka ganun, mag-uusap na yung dalawa, magsisimula na yung conversation. Sasabihin din niya yung kasalanan mo. Okay. Sa mga single na viewers natin, kunyari wala pa yung right person for them, ano ba yung may papahay niyo sa kanila? What can you tell them? Be aggressive! Be aggressive? Ano aggressive yan? Hindi kasi sabi nila,
may, di ba lalo sa babae, kanyari, matagal ngayon, na. matagal na single, wala pa yung right person for them. Ano bang... Sabi nila, maghintay ka lang, may darating sa'yo. Sa pananaw ko, hindi ganun eh. Kailangan naghahanap ka rin. Kumilos ka. Tama naman nagdadasal ka for the right person. Pero kung hindi ka kikilos para maghanap, kailangan lumandi. Hindi naman lumandi. Siyempre, may mga social media tayo. Mag-social media ka. Tinder, mga ganon. Tinder. Swipe left, swipe right. Ang mundo ngayon, more on digital na kasi. So, maghanap ka rin. Wag lang yung puro prayer tapos bibigay niyo sa akin, Lord. Wala ka namang ginagawa. Ikaw, ano masasabi mo sa mga single pa dyan? Sa akin naman hindi ganon. Kung talaga ibibigay, di ba? Bibigay? Kahit hindi ka gumawa ng action, oo. Kung nakatadhana talaga kayo. Kumbaga, yung mga single dyan, huwag ma-stress, di ba? Lalo na pag umattend ng mga reunion. Bawal magtanong kung bakit wala ka pang jowa. Oo, di ba? Okay. What is your favorite Bible verse? Kami sa dibdib. Ako meron, yung nasa... Sige. Ano yun? And why? In God, all things are possible. Okay. Yun yung... Bakit yun? Kasi, na-experience ko na lahat yun ng mga hirap, tapos na-resolve mga problema dahil kay God. Anong chapter ba yan? Anong verse? Hindi mo alam? Hindi ko na alam. Isi-search ko na lang, mga kaibigan. Hindi ko alam verse Sa akin, nandyan eh. Nandito? May kode ko kami. Kasi yung favorite Bible verse namin, hindi daw nila memorize. Alam mo, okay tong episode na to kasi lahat ng episode ko wala silang favorite Bible verse. Ngayon meron. Parating ako yung nagbibigay. Okay. Ito, yung give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Jesus Christ. Thessalonians. Alam ko yan, 1 Thessalonians 5:16-18. Galing na. Favorite ko rin yan eh. Sige. So, kahit anong mangyari, masama man yan o maganda, meron yung dahilan kung bakit nangyayari yun eh. Pasalamatan mo siya. Halimbawa, may masamang nangyari sa'yo, paraan lang pala yun para sa susunod matuto ka. Then, yung hakbang na gagawin mo susunod, mga steps mo, is meron ka ng learnings. So, pasalamatan mo yung nangyaring yon para sa susunod na. Kaya pala favorite mo rin yan kasi nakalagay din doon, be joyful always. Kaya para parati kang masayain. Sabi kasi, be joyful always for no reason. Huwag ka na mag-antay ng event para maging masaya. Araw-araw. Appreciate. Dapat maging masaya ka everyday for no reason at all. Kumbaga nga, sabi nga, nasa iyo daw kung anong magiging reaction mo sa sitwasyon na yun. Diba? So okay. kung kunwari, naka-encounter ka ng aksidente or na-aksidente ka, tapos may nakaaway ka, kumbaga nasa iyo, maging kalmado ka, diba? Imbis na magalit ka, parang gano'n. Guys, if you found this episode meaningful, valuable, helpful, and useful to you, let us know in the comment section. At kung gusto nyo naman na yung mga love story nyo naman yung may feature dito sa ating channel, message nyo lang ako sa lahat ng social media ko, whether it's TikTok, Instagram, it's Abel Flora. Nalagay ko sa description box. Okay lang din nalagay yung social media nyo sa description box. Yep. Kung gusto nilang makikonnect kay Mon at kay Pe, ay, meron din kayong social media na channel ba or what? Sa YouTube. Oo. Or sa kahit sa social media nyo. Meron din ba? Anong pangalan? Batanggay ng Hilaw. Ilalagay ko sa description box ha. Ikaw, pre. Wala. Buhay mo na yung YouTube mo. YouTube channel. YouTube channel. Tapos i-repost mo to. Lalagay ko rin sa description box yung channel ni Mon tsaka ni Miss Pe. Okay. This is your chance para meron ba kayong gustong i-shout out or pasalamatan? Shout out mo yung mga anak mo. Shout out Aiden and Fiona. Ikaw, pre, meron ka ba shout out? Sa office. Shout out dyan. Hindi, thankful lang ako dun sa BLD. BLD. Dun sa Sino ba yun? bukas loob sa Diyos na okay. Charismatic community. Yun yung isa sa mga way. Naging instrumento. Sa relationship nyo. nyo. Okay. Yeah. Ako rin may shoutout si RJ Panganiban, parating at saka si Judy Percolesa. Shoutout sa inyo dyan ha. Happy viewing. Okay. Till our next episode.
Pero watch till the end ha, para sa mga bonus clips ha. Kita-kits ulit tayo dito sa... Ay, wow! Till our next episode, see you again! Always make it a habit to be helpful, kind, and happy! Bye! Tapos na! How's the experience doing this vlog? Ano, na-excite ba kayo? Masaya. Kinabahan? Hindi kayo nakatulog? Masaya. Come on, ano na-experience mo? First time nyo to, no? Ano ang Since experience? first time, ewan, hindi pa ako masyadong komportable. Kaya lang nung latter part ng ating usapan, medyo... Oo nga, parang dahan-dahan ka magsalita. Ikaw? Siguro nga, dahil sa edad. How's the experience? Saya. Gagawin mo pa ba ulit to? Oo naman. Naku, baka marami na uli, baka mabuhay na natin yung Batanggay niyang hilaw. I-repost mo to. Oo. Ayos sa Batanggay niya. I-repost ko yan. Okay, thank you for having this vlog para makatulong tayo sa mga viewers. Yes. Thank you. Thank you.